A day in my life bilang isang nanay na may dalawang anak, walang trabaho pero di nauubusan ng mga gawain. Napasarap nga yung tulog ko kasi anong oras na nga rin akong nagising kaya eto pagkabangon ko dali-dali na nga rin pala akong nagsaing. Tulog pa pala dyan ang dalawang bata kaya hinayaan ko nga lang muna. Kapag nagsasaing nga pala ako naglalagay nga ako ng suka para hindi nga rin mapanis agad yung kanin. Isinasabay ko na nga rin kasi ang pagsasaing nga hanggang hapunan para kahit papaano ay makatipid nga rin ako sa kuryente. Nang maisalang ko nga rin pala yung aking sinaing, eto maghuhugas na nga rin pala ako ng mga hugasin na hindi ko nga nahugasan kagabi. Sinama ko na nga rin pala sa paghuhugas, eto nga palang patuluan ko ng pinggan kasi naninilaw na nga rin. Kung gusto nyo nga rin pala mga mema ko ng ganito sa kusina nyo, ilalagay ko yung link sa comment section. Tuwing umaga, ganito na rin talaga yung routine ko bilang isang nanay. Kakagising nga sa umaga, syempre magpapasalamat muna sa Diyos bago nga rin gumawa ng mga gawaing bahay. Di rin kasi kompleto yung araw natin, nakakasimula pa nga lang ay hindi na nga rin tayo magpapasalamat. Kasi yung buhay at lakas na pinagkakaloob sa atin ng Diyos sa araw-araw na pagkakagising natin, yun pa lang ay dapat ipagpasalamat na nga rin natin. Anyways, at ayan, matatapos na nga rin pala ako sa paghuhugas. At katapos nga eto, magpupunas-punas na nga rin ako. Napakadami kasing nahulog na anay tapos yung mga dumi na pumapasok nga dito kasi napakalakas nga ng hangin. Kumusta kayo mga mema ko? Hanggang ngayon ba ay maulan pa rin sa inyo at malakas pa rin ba ang hangin? Mag-ingat po ang lahat. Ito naman sa amin wala ng ulan pero malakas-lakas pa rin yung hangin. At tamang-tama nga rin katapos kong makapagpunas sa kusina, eto at nagising na nga rin ang batang maliit. Mas una talagang nagigising itong batang maliit kaysa nga sa kanyang kuya. At ang kinagandahan nga rin dito sa batang maliit na kapag nagigising nga ay hindi umiiyak at eto nakatawa pa nga. Tinuturuan ko nga siya dyan na mag-close open at ayan sumusunod nga at marunong na nga rin. Napakabilis lang din talaga ng panahon kasi yung batang nasa tiyan ko pa, eto na ngayon napakadaldal at marami na nga ring nalalaman. Sana isamahan nyo pa po kami sa journey namin at hanggang sa makakain na nga rin itong batang maliit. Ilang weeks na nga lang din kasi at kakain na itong batang maliit at 6 months na nga rin siya. Kaya nai-excite din talaga ako na pakainin siya at gumawa nga ng pagkain para nga sa kanilang dalawa ni kuya. Sa loob nga rin ng 5 months kahit papaano sa awat tulong ng Diyos, nakayanan ko rin naman ang pag-aalaga sa kanilang dalawa. Hindi rin talaga siya madali kasi alam nyo nakakapagod, physically, emotionally, pero kahit papaano naman araw-araw ay nakakasurvive naman. Kaya sa mga katulad kong mamis dyan, tiwala lang, kaya natin to at malalagpasan natin. I-enjoy na lang natin yung stage na ganito dahil alam nyo naman, hindi habang buhay ay bata sila. Kahit hindi tayo perfectong nanay, at least ginagawa natin yung best para sa mga anak natin. At tapos ko nga palang makapagligpit sa aming higaan at makapagwalis eto at humingi na nga rin si kuya ng kanin kasi nagugutom na nga rin siya. Hindi ba yung mga anak nyo mga mema ko na pagkakagising nga sa umaga, mga ilang oras bago nga rin sila kumain. Kasi etong si kuya ngayon, napapansin ko talaga na ganyan na nga rin siya. O siya mga mima ko at ayun lang po muna for today's mini vlog.